wonderful it is to be. Now beyond our human comprehending, love of God in Christ, how can it be? This will be my theme and never ending, great redeeming love of Calvary. Isn't the love of Jesus something wonderful, wonderful, wonderful? Oh, isn't the love of Jesus something wonderful, wonderful it is to be. Pinupuri namin naman banal ngayong gabi na makadayo kami sa prayer meeting. Salamat po sa midweek service na meron kami na iyo pong tinalaga at makapagunay sa iyong banal na salita, sa pananalangin at sa patuloy na pasalamat namin sa iyong biyaya, kabagan at pagmamahal. Salamat sa gabi, Panginoon, maging sa bawat kapatid nag-ugnay sa kanilang mga gadgets, sa kanilang mga laptop. Naway kayo po magpala sa aming prayer meeting nito, dakilang Diyos. Sa pangalan ni Kristo, sa gabay kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Muli nandito tayo sa ating prayer meeting, no? December 6 na po at malapit na magtapos ang 2023. Ang ating pong aralin ngayon, ang kasaysayan ng Pasko ayon kay Lucas. Yan pong ating pag-aralan, no? The story of Christmas in the book of Luke. So, basahin ko po yung teksto sa chapter 2, Lucas 2, versikulo 8 hanggang 14. Sa lupain ding yon, ay may mga pastol ng tupa na natili sa parang at sa gabi ay nagbabantay sa kanilang kawan. Narito, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at kalwalatian ng Diyos ang nagliwanag sa palibot nila. Kaya sila'y labis na natakot. Versikulo 10. At sinabi ng anghel sa kanila, huwag kayong matakot. Narito, pinapayag ko sa inyo ang ebanghelyo na malaking kagalakan na darating sa lahat ng tao. Sapagkat sa araw na ito, sa lungsod ni David ay pinanganak sa inyo ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At dito ang palatandaan sa inyo, matatagpuan ninyong sanggol na nakabalot na ang mahabang tela na nakahiga sa sabsaban. At biglang lumitaw kasama ng anghel ang napakaraming makalangit na hukbo na nagpupuri sa Diyos na sinasabi, kalulwatihan sa Diyos sa katastasan at kapayapaan sa lupa, kaluguran para sa mga tao. Yan po ang ating teksto, Luke chapter 2, 8-14. Sa ating po introduction o pasimula, ang kwento ng kapanganakan ng Jesucristo ay maraming bersyon. At nakakalito kung alin ang nauna, kung alin ang tama, at kung alin ang iyong paniniwalaan. Kaya ngayong gabi, o araw na ito, ating lilinawin ang katotohanan ito sa ating puso at isipan para makapag-move on tayo sa kwento ng Pasko. Ating pag-aaralan ito base sa banal na kasulatan para magdala ito ng linaw sa ating personal na buhay at sa ating sambayan. Okay, punta muna po tayo sa kasaysayan ng Pasko ayon sa Ebanghelyo ni Lucas. Punta po tayo sa may akda o the human writer, no? Ang sumulat. Ang sumulat ng ikatlong Ebanghelyo ng Jesucristo ay si Lucas, na tinatawag na Apostol Pablo sa English, the beloved physician. Colossians 4, verse 14. Binabati ko si Lucas na minamahal na manggagamot. At ang ating mapag-aralan sa aklat ng gawa na siya ay madalas kasama ni Pablo sa kanyang paglalakbay sa mission sa iba't ibang lugar sa Asia at Europa. Ang pinagmulan ni Lucas ayon sa Biblia, siya may Hudyo na ninuno, datapos siya tinatakan ng mga Hudyo na may dugong Grego. Kaya sa pagpapalis ng Romanong emperor sa lahat ng Hudyo sa Rome,
ay nakasama siya tinatawag na Jews of the Dispersion. Sa tradisyon na historian, siya ay Hudeo ng Antioch. At si Pablo ay nasa Antioch din noon nang dinala ni Barnabas galing sa Tarsus. Si Lucas ay siya rin ang nagsulat sa Aklat ng Gawa, kung saan siya ang umantabay kay Pablo sa paglalakbay ng mission nito. Okay, punta tayo doon sa una pong pag-aaral. Ang pagtatala ayon kay Cesar Augustus. So yan po yung verse 1 to 7. Lucas 2 pa rin, 1 hanggang 7. At nangyari nang sa araw na yon ay lumabas ang batas mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sangkatauhan. Ang magpapatalang ito ay unang nangyari nang si Cirenio ay gobernador ng Syria. Kaya ang lahat ay pumunta upang magpatala, bawat siya sa kanilang sariling lungsod. At si Jose umahon din mula buhat sa Galilea, mula sa lungsod ng Nazaret patungo sa Judea, sa lungsod ni David na tinawag na Bethlehem, dahil siya kabilang sa sambayan ng angkan ni David, upang magpatalang kasama ni Maria at pinagkasundong mapangasawa niya at nasa kabuhanan na noon. At nangyari, habang sila naroon, sumapit ang araw ng kanyang panganganak. At sinilang niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. At siya'y binalot sa mahabang tela na iniga siya sa sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay tuluyan. Okay, ano ang kalagaan po nito? Yung pagpatala, no? Yan yung ating unang pag-aaralan. Ang pagtatala ayon kay Cesar Augustus. Yan ang emperor, no? Yan ang kailangan lahat na nakatira sa isang bayan o lugar para sa atin pagka-election. O parang kailangan na naman ng COMELEC magpa-register tayo ng bago. Kaboboto lang natin ng barangay. Yung parang nagpaparehistro ka para malaman ng namumuno o ng gobernador o ng emperor sino-sino yung mga tao at anong kanilang hanap buhay, anong kalalagayan nila sa buhay. Yan ang pinagawa ni Augustus Caesar. Ang kalagaan nito, upang ito'y mapatunayan na may pinanganak nga na Kristo at hindi haka-haka o kuro-kuro lamang. Bakit pinarecord ng Diyos na ganun? Na binanggit pa yung gobernador ng Syria, binanggit yung emperor ng Roma na siya namumuno ng panganak si Jesus. Ibig sabihin, para hindi paindihan ng mga reliyon, lalo na ngayon ang Muslim. Pinaindihan nila na mali-mali daw yung kapanganakan ni Kristo. O baka hindi pa daw yan ang Kristo. So, pinaintulutan ng Diyos na mai-record ito, ayon kay Lucas, para walang haka-haka o kuro-kuro lamang. Kung tutusin si Lucas, ay hindi naman siya apostol eh. Isa siya sa mga disipulo ng Panginoon, kasama ni Apostol Pablo. Pero bakit alam niya? Direct revelation ng Holy Spirit sa kanya ito. Kaya itong sinulat ni Lucas, no? Okay, nababanggit siya ang namumuno ng buong mundo noon natala sa kasaysayan na ang pangalan ay emperor ng Roma ay si Cesar Augustus at ang gobernador ng Syria ay si Cirenio. Yan ang tinatawag na historical proof. Hindi mo pwedeng paindihan. Pinaintulutan ng Panginoon Diyos na magpatala si Jose at Maria upang patunayan sa kasaysayan na sila nga ang magulang ng Panginoon Yesus sa kanyang pagkatawan tao. Ibig sabihin talagang may parents siya na namulatan. Pero sa isang banda, si Jose, foster father niya lang. Kasi nung magbuntis si Maria, ay birhen siya at nilukuban siya ng banal na espiritu. Number 4, pangapat, nabanggit din naman sa aklat ni Lucas kung taga saan sina Jose at Maria, Bethlehem ng Judea. O yan, yung kung susundin mo yung kasaysayan historically, na may lugar, may place, no? Sa Bethlehem mismo. Doon, taga roon si Jose. Kaya nga, kung balik tanawin natin ang mga propesya sa buhay ng Mesyas ay sa Lumang Tipan, ay umaayon lahat ng pagdating niya sa Bagong Tipan sa Micah 5:2. Ito yung Old Testament kung saan siya panganak. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang
lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo lalabas sa akin ang isang na mapupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. O yan, papanganak ang Panginoon, ang Kristo, sa Bethlehem. Binanggit yung kanyang katangian, no? Ang sabi niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Yan ang eternal, everlasting o self-existing. Yung binanggit niya yan. Yan ang binanggit din ni Kristo sa Revelation 9:8, Alpha and Omega, the first and the last. Ang binalita ng mga anghel sa mga pastol, punta tayo doon sa second principle, pangalawa. Angels adoration, no? Ang binalita ng mga anghel sa mga pastol. Sa lupain din yung mga pastol sa tupa na natili sa parang at sa gabi, nagbabantay sa kanilang kawan. Narito tumayo sa tabi niya ang anghel ng Panginoon at ang kalwatian ng Panginoon nagliwanag sa palibot nila. Kaya sila'y labis na natakot. At sinabi ng anghel sa kanila, Huwag kayong matakot. Narito pinapahayag ko sa inyo ang ebanghelyo na malaking kagalakan na darating sa lahat ng tao. Sapagkat sa araw nito, sa lungsod ni David, pinanganak sa inyo ang isang tagapagligtas na siyang Kristo ang Panginoon. At ito ang palatandaan sa inyo. Patatagpan ninyo ang sanggol na nakabalot na ng mahabang tela na nakaiga sa sabsaban. At biglang lumitaw kasama ng anghel ang napakaraming makalangit na hukbo na nagpupuri sa Diyos na sinabi, Kaluwalhatian sa Diyos sa kataas-taasan at kapayapaan sa lupang kaluguran para sa mga tao. Okay, ang mga anghel, sila ang mensahero ng Panginoon. Yan ang God's messenger. Kapag sinabing angel, may messenger yan ng Panginoon, no? Silang inutusan ng Panginoon sa lupa upang magbigay balita o kaya magulat patungkol sa programa ng Diyos. Dito bilang anghel na galing sa kalangitan ay pinamalitan nila sa mga pastol sa parang ang katuparan ng pagdating ng tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Kasi nabanggit na yan sa Old Testament, darating siya. Kaya nung dumating siya, inulit lang ng anghel. Sila kasi mensahero ng Panginoon. Siyempre, ibig sabihin, ang Israel nag-expect na darating ang Mesias. Yan po ang kadugtong na lesson ko sa susunod na prayer meeting. Sa unang pagkakataon, napakinggan ng mga pastol ang mabuting balita ng kaligtasan na para sa lahat ng tao. Yan ang verse 10 to 11. Kasi lahat ay makasalanan at dapat lahat ay maligtas. Kaya magtataka ka, binanggit ng angel sa verse 10. Yan At sinabi ng anghel, huwag kayong matakot. Narito, pinapahayag ko sa inyo ibanghen, malaking kagalakan na darating sa lahat ng tao. Bakit binanggit ng anghel sa lahat ng tao? Ang kagalakan na darating, ang ebanghelyo ng malaking kagalakan. Kasi lahat ay makasalanan. Lahat ay walang matwid, lahat ay nagkasala, hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, ang pagdating ni Kristo ay para sa lahat ng tao. For all have sinned. Yan ang binanggit ng anghel. Sa unang pagkakataon, napakinggan ng mga pastor mabuting balita ng kaligtasan na para sa lahat ng tao. Kasi lahat ay nagkasala at dapat lahat ay maligtas sa pamagitan ni Kristo. Pangatlo, bakit ang mga pastol ang pinili ng Diyos na unang ipaalam? Ba't hindi sa hari, hindi sa prinsipe, o hindi sa mga iskriba, o itong mga saserdote o pari? O bakit sa mga pastol? Ito yung mga dahilan. Dapat po ay mabigyan natin diin yan. Kasi minsan nagtuturo tayo, nagtatanong sila, hindi natin alam yung sagot. Bakit nga ba yung pastol ang pinaalaman ng mga mensero ng Panginoon, mga anghel? Ba't hindi hari, hindi prinsipe, o hindi yung iskriba? Ito po ang mga dahilan. Una, kasi sila'y gising pa sila dahil sa kanilang pagpapastol o hanap buhay. Siyempre, ang hanapin ng pinutusan ng Panginoon, yung anghel, hanapin yung mga gising pa. Hindi yung tulog, gigising pa yung tulog. Mamaya tagal. O yung kanilang hanap buhay kasi, nagbabantay sila sa parang, gising sila. So sila ang madaling bigyan ng announcement or tinatawag natin gospel o good news. O dahil sa kanilang pagpapastol o hanap buhay, nakabantay sila sa parang.
Pangalawang dahilan, sila ay mga ordinaryong mga tao na maasahan ng Diyos na manalig at magsabi rin sa kanilang kababayan ukol sa magandang balita o ang Ebanghelyo. Maasahan sila ng Panginoon. Sila ay ordinary people. O, tingnan, punta tayo sa C. Sapagkat mahirap sa mayaman ang sumampalataya at sumunod sa Diyos. Tingnan niyo po sa Lucas 18, versikulo 23 hanggang 25. Ito sabi ni Kristo, kaya nang narinig niya ang mga bagay na ito, yung mayaman, siya'y lubang nagdalamhati sapagkat napakayaman niya. Nang nakita ni Jesus na siya'y lubhang nagdalamhati, kanyang sinabi, sila na may maraming kayamanan ay mahirap pumasok sa pag-ari ng Diyos. 25, sapagkat mas madali pa sa kamelyo na dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa lalaking mayaman na pumasok sa pag-ari ng Diyos. O, kaya hindi pinili ng Panginoon ipaalam sa mayaman o sa mga royal blood o sa mga nakaupo sa lipunan ng panahon yun. Sa mga ordinaryong tao. Yan ang sabi ni Jesus. Sila na may maraming kayaman, mahirap pumasok sa pag-hari ng Diyos. Baka hindi man susunod yung mayaman kung sabihin ng anghel. Okay, pangatlo tayo. Ang nasaksiyan ng mga pastol. At nangyari nang sila iniwan ng mga anghel patungo sa langit, ang mga lalaking pastol ng tupa ay nagsabi sa isa't isa, kailangan makapunta tayo hanggang sa Bethlehem at matignan natin itong pahayag na nangyari na pinaalam sa atin ng Panginoon. No? Sa Hudyo, sa kanila, pag ang angel nagsabi, alam nila. News yung galing sa Diyos. No? Concluded agad nila yun, tanggap nila. At sila nagmadali, pumaroon sa kanilang natagpuan si Maria, si Jose, at ang sanggol. Tingnan mo, pagka mahirap na tao, pagka nadalhan ng mabandang balita, meron silang haste. Meron silang agad aksyon. Hindi yung at saka na o patumpik-tumpik pa. Oh, nakita niyo yung verse 16 at sila ay nagmadali. Pumaroon sa kanila at kanilang natagpuan si Maria, si Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban at nang ito'y kanilang nakita, kanilang pinamalita at sinabi kanila patungkol sa sanggol na ito. So, nung masaksiyan na nila, yung mismong binalita na anghel, sila mismo nakakita na dahil nagkaisa silang pupunta doon sa Bethlehem na nakita nila si Maria, si Jose at ang sanggol na si Kristo nakahiga sa sabsaban. Nagdiwang nasa puso na nila yung pananalig. Nagkaroon sila ng complete faith. Kasi nag-search sila eh. Nag-search eh. Kaya ang Christmas talaga, searching eh, ang point. Maging yung pantas. Ito naman, yung pastol, kailangan makita nila. Sinabi na ngayon, makita nila, bakit nila pinamalita, tinanggap na nila yung katotohanan, nilagay nila sa puso nila, sinilid nila ang good news, ang gospel ng Panginoon sa Kristo. Na dumating na ang tagapagligtas ng Mesias. Dumating na ang kanilang pag-asa. No? O, at nang ito, kanilang nakita, nasaksiyan na nila, kanilang pinamalita at sinabi sa kanila patungkol sa sanggol nito. Kung ano sinabi ng anghel, na tinuro sa kanila itong tagapagligtas, ito ang Kristo, ito ang Panginoon, yun din ang kanilang dinala. Kasi nasaksiyan nila doon na sa Bethlehem, ang Panginoon na napanganak na. Yun ang kanilang dinala. No? Yan, ang pag-alis ng mga anghel, verse 15. Ang mga anghel ng Panginoon ay umalis pagkatapos ng kanilang misyon. Dahil sila'y galing sa kalangitan, sila'y bumalik din sa langit ang mga anghel. Siyempre, galing sila sa langit, tutusin sa Panginoon, bumalik din. Ganun din naman dapat tayo. Pag inutusan ng magulang, bumili ng suka, mantika, dapat babalik din. Mahirap yan, utusan ka mamaya, namasyal kung saan ka napunta. O ganun din yan sa atin, sa pastor natin. Kung sinabi ni pastor na, Rene, punta ka sa paniki. Siyempre, susunod ako, senior pastor ko yan. O ganitong gawin mo, ganito, ganyan. Susundin mo lahat yun. Kung ano sinabi ng pastor mo. Walang kulang, wala sobra. Kasi yun ang utos eh. O ganun din ang anghel. Okay, letter B tayo. Nagpasyang pastol na pumunta sa Bethlehem. Yan. Sila nagkaroon ng isang kaisipan. Kailangan sila makapunta sa hangganan ng Bethlehem upang matignan itong pinahayag ng mga Panginoon.
Ang pastol, ang maganda po makita sa kanila, meron sila pong unity. Mahalaga po yan. Kahit sa simbahan, sa paggawain. Ako nagpapasalamat sa mga kasama namin sa Thursday class. Nakikipag-unite sila, na-expand yung mission outreach ng First Bank. Yan, nandiyan si Pastor Jess, yan, si Brother Edwin, si Brother Alan, si Brother Bong, si Brother Binya, si Orly. So, marami ng kapatid nagsusupport. Dahil natuturuan sila, lumalako yung kanilang puso, ay gusto nilang magpagamit. Actually, si Brother Arnel, gusto niya rin. Sana next year makapag-commit na siya. Gusto niya sa puso niya. Okay, so yun pagkakaisa. Kailangan. Na nagkaisa sila, isang kaisipan, isang puso, para masaksiyan yung balita na dinala ng anghel sa Bethlehem na pinayag ng Panginoon. Yun po. Sila nga ay nagmadali, pumaroon, natagpuan nila si Maria Jose at ang sanggol. O yan, meron silang agad-agad. No, hindi na at saka na. Haste. Naulit ko na lang po yan. Nang kanilang ito makita, verse 17, ang Ebanghelyo na malaking kagalakan ay nasa kanila. Yung joy, yan ang kantay. Joy to the world, the Lord has come. Yan ang puso nila, nakita na nila. Ang totoo, ang balita, at tinangkin nila ang sinabi ng anghel. Ganon din po sa atin Kung narinig natin, napakinggan natin ang gospel, karamihan sa atin naligtas kasi inangkin natin ang katotohanan na may Kristo, nagkatawan tao, ang Diyos, upang tayo iligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Kasi lahat tayo mamamatay, lahat tayo papanaw. Siyang Kristo ang Panginoon, yan. Siyang tagapagligtas, sasaksyan nilang kanilang tagapagligtas. Siyang Kristo ang Panginoon. Ang magandang balita ay dumating na ang Kristo ang Panginoon. Yan ang binalita sa kanilang angel. Yan din nasa puso nila. Yan din ang kanilang dadalhin. Ito na yung letter. Next, last. Ang pagbabalita ng mga pastol. At nang ito kanilang nakita, kanilang pinamalita ang sinabi sa kanila patungkol sa sanggol nito. At lahat na nakarinig dito ay namangha sa mga sinabi ng mga pastol ng tupa. At ang mga pastol ng tupa ay bumalik na nilulhati at pinupuri ang Diyos sa lahat ng bagay na kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. Okay. Ano ang pinamalita ng mga pastol? Ang patungkol sa sanggol na pinanganak sa Bethlehem. Yan ang Kristo. Diyos na nagkatawang tao. Siyang mabuting balita na tinutukoy ng mga anghel. Siya ang tanging tagapagligtas sa lahat ng tao dahil lahat ay makasalanan. Siya ang Kristo, Mesyas, ang Panginoon. Wala nang iba. Kung nagsasabi ibang reliyon na hindi pa daw yan ang Kristo, maski ang Israel, hindi na matanggap si Jesus, ayan ang Kristo, siya ang Mesyas na dumating, yan na po talaga. Dahil binigay na lahat ang palatandaan, ang signs, binigay na ni Kristo ang kaligtasan completely. In-announce ng angels. No? Ano ang tugon ng taong nakarinig sa balita ng pastol? Verse 18. Ang lahat ng karinig nito ay namangha sa sinabi ng mga pastol. So, siyempre, namangha sila kasi hindi nila na-expect na darating na Mesyas, darating na tagapagligtas. Namangha. No? Siguro kayo din mamamangha kung first time marinig ang gospel. Ano ba ito? Lalo na panata kayo sa religion nyo. Pero minsan napagbulay-bulayan mo. Oo nga, no? Liligtas ba akong simbahan ko, na reliyon ko? Liligtas ba ako ng mabuti kong gawa? Liligtas ba ako na itong pagpapanata ko? Mag-agam-agam ka na pag narinig mo yung gospel. Mamamangha ka, ito pala yung katotohanan, ito pala yung tunay na paraan ng Diyos para ikaw na makasalanan na magkaroon ng kaligtasan sa kalangitan at maligtas sa tunay na parusa sa impyerno. Ang pagtatapos ng gawain ng mga pastol, verse 20. Ang mga pastol ay bumalik sa kanilang lupain, nilulhati ang Diyos sa lahat ng kanilang narinig at nakita, sinabi sa kanila. Ayan. So, pinamalita nila, no? Ano yung damdamin nila nung umuwi? Kagalakan, no? At naglululhati sa Diyos. Kasi yung joy talaga, hindi natin mabili. Galing lang sa Panginoon yan. Ang meron tayo, yung happiness. Meron tayong swimming, may birthday tayo, meron
ako nagpupuri sa mga turo ng simbahan. Kasi mali eh. Nagkaroon ng kagagalakan ng sabi ng everything that they breath, praise the Lord. Ito tayo sa conclusion. Aplikasyon. Noong 2019, may pagsasaliksik sa pamagitan ng spiritual ng mga sumasampalataya kay Jesucristo sa Amerika. Ang impluwensya, ang nanay at ang anak sa tahanan. Sabi ng halos 2 sa 3 na namamana nila ang pananampalataya mula sa ina. Sabi ng 1 sa 3, malaki rin ang tulong ni na lolo at lola, kadalasan ni lola. Sabi ng patnugot ng ulat, paulit-ulit nakikita ang pag-aaral na ito ang pagmatagalan epekto ng nanay sa paglagong espiritual. Makikita rin naman natin sa Biblia, sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, kinilala ni Pablo na naging modelo kay Timoteo ang pananampalataya ng lola Loida niya at nanay Eunice niya sa 2 Timothy 1:5. Pangalawang Timoteo 1, versikulo 5, hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay na iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Isa ito ang nakakatawang personal na detalyeng nagbibigay diin sa epekto ng 2 babae sa buhay ni Timoteo. At pwedeng maganap sa bawat lola at nanay na magbigay ng tamang panahon sa mga anak na ito ang magandang regalo sa ating mga anak at apo. Ang makilala nila ang Panginoon Jesucristo at magkaroon din sila sa Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoon. Yan ang Kapaskuhan. The best gift to our children and to our grandchildren is the salvation that brought by the Lord Jesus Christ. Sana po'y may tanim yan sa atin. Kasi ang Pasko ngayon ay puro material na lang. Na-base po ang ating Christmas sa pag-angkin ng mga material. Pagkain, damit, dekorasyon. Wala na pong masama yan eh. Pero dapat ang una ay ma-focus ang Panginoon sa ating puso, sa puso ng mga anak natin at mga apo natin. Na may Diyos nagkatawang tao, pinanganak sa sabsaban para ikaw at ako na makasalanan ay bigyan ng kaligtasan at bigyan ng pag-asa ng buhay na walang gan. Walang iba kundi si Jesucristo, ang Mesyas, ang Panginoon, ang Diyos na tagapagligtas. Salamat dakilang Ama sa iyong salita, pinupuri ka namin at dinadakila. Alam namin na ang pag-alala ng tradisyon ng Disyembre ang kapanganakan ng Panginoon. Salamat dahil pwede namin pahayag, paalam, ang tunay na kaganapan ng Pasko ay hindi sa babase sa material o nagbabase sa mga palamuti na dekorasyon sa aming kapaligiran. Kung nagbabase sa iyong anak ang Panginoon Jesucristo na Diyos nagkatawang tao para ipanganak sa sangkatauhan para bigyan ng pag-asa at buhay na walang gan. Lahat na manalig, magsisi tanggapin siya, ay meron po silang pag-asa at lugar sa kalangitan dahil ito yung pinangako sa bawat isang makasalanan. Salamat Panginoon sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadako tayo sa ating pong pananalangin. Tunay, mahalaga po ito sa ating pagdako, sa prayer para sa ating church, FBCM, First Baptist Manila. Ganun din po sa ating mga kapartner ng mga Bible School Seminary sa Mindanao, sa Bisaya at dito sa Luzon. Tayo po manalangin, nagdadako sa ating prayer time. Ngayon Diyos, salamat sa gabi. Ngayong binukod ang Wednesday na prayer meeting para makadako kami sa pananalangin at pag-ugnay, ilagak ang aming pasasalamat sa iyong ginagawa at humingi ng tulong gabay din dahil kung wala kayo, wala kayong magagawa. Salamat sa isang linggong patnubay nyo. Salamat sa mga activities sa church sa nakaraang linggo, sa early morning worship, sa Sunday school,
sa mid-morning worship at sa Vespera. Salamat din, Panginoon, nasa araw na ito, naganap uli ang unang fellowship ng mga senior citizen itong taon, Panginoon. Naway ito magpatuloy sa iyong tulong gabay at sa pangunan niyo kay Pastor Nasita sa Administrative Board, maging din kay Brother Andre bilang amin pong presidente sa senior citizen. Salamat sa bawat dumalo na dinala niyo, tunay kagalakan, ang tanawin, ang iyong salita, ang mga patutuo kung paano kayo gumagawa sa kalagitnaan ng iglesia dito po sa FBCM. Pinapanalangin ko, Panginoon, ang mga darating na gawain muli sa Sunday, sa early morning worship, pangunahan yung speaker, ang MC, pangunahan niyo ang choir. Bless rin po ang Sunday school sa bawat department, ang bawat guro, bawat assistant, at magtuturo na ibigyan ng makaalangin at talino. At tulungan niyo po yung mga estudyante, simula sa mga bata hanggang sa mga adult, sa mga matanda, ay magkaroon po ng pagtanggap sa salita niyo, that they may learn and grow and have a steadfast faith through thy truth and the guidance of the Holy Spirit. Bless rin po si Pastor Nasita sa pagtuturo sa adult at sa kanya pong pag-preach, Panginoon. Salamat din sa yung gabay na ipanagkatiwala namin ang mid-morning worship service. Ang speaker, ang MC rin pangunaan nyo, maging ang choir. Kundi sa Vespera, Panginoon. Ang buong maghapon, nagawain nyo hanggang sa gabi, sa namin hiningi ng patnubay at gabay ng iyong banal na Espiritu. Tulungan nyo rin po, Panginoon, mga Bible school na aming kapartner sa Mindanao, sa Visayas, dito sa Luzon. Ang mga tinayo nyong para ng Biblia na maging po dito sa Luzon na pinaunahan ni Pastor Willie at Sister Winnie De Leon sa dako po ng Lubao. Kabayan niyo rin po, Panginoon, aming mga local missionaries sa Mindanao, sa Visayas, Luzon din. Salamat sa kanilang pagpapagal, sa kanilang kagalakan, dali ng Ebanghelyo, sa pagtatayo nila ng mga outreaches, missions, at local churches. The future, makita po ang iyong testimony. Kabayan niyo rin po, Panginoon, aming foreign missionaries, lalo po ang lugar po ng Israel, kung saan ang Tel Aviv, nandun po si Pastor. Pangunahan niyo siya, Panginoon. Pinagpipray namin ang kanyang kalagayan, ang kanyang kalusugan, ang kanyang sitwasyon. Kayo po ang manguna sa kanyang buhay doon sa Tel Aviv, sa Israel. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang mga missionary namin sa Southeast Asia at Africa. Maging po ang nasa dako ng Bangladesh, ang nasa dako po ng Vietnam, ang nasa Sri Lanka, hindi po ang nasa dako po ng Cambodia, si Pastor Sidetnut sa Phnom Penh. Pagpalain niyo po ang kanilang mga gawain, mga camp, mga evangelistic campaign, hindi po, Panginoon, ang kanilang pag-house to house sa kanilang area, ng kanilang responsibility na binigay niyo. Salamat sa kanilang pong buhay testimony na nakikita namin sa kanilang pagpapadala ng mga report. Hindi po ang mga manggagawa niyo, nakaugnay po sa First Baptist Manila, sa dako pa ng Africa, sa Tanzania, sa Uganda, hindi po sa lugar po ng malapit po sa Mozambique. Salamat din sa lugar sa Haiti na mayroon pa rin po missionary ang iglesia doon na sinusuportan. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aming pong mga pagtitipon sa iglesia, lalo po ang aming nasa na marami pong outreaches, mission ang mabuksan. Tulungan niyo kami, bigyan po ng pananaw ng mga open doors ng mga tao na sila ang magamit nyo para kami po humayo, mabuksan po ang mga gawain. Salamat sa gawain nyo sa UP Bliss na nagpapatuloy maging sa paggamit nyo sa amin ni Pastor Jess, si Brother Bong, si Brother Alan. Nandyan sila para manguna at tumulong sa ministeryo nyo sa pag-host din ng family Villanueva. Salamat, Panginoon, na pwede nang maumpisan. Pinagpipray namin ang divine guidance yun na mag-start ang worship service doon sa Sunday ng month ng January 2024 sa alas 3 ng hapon hanggang alas 5. Tulungan niyo rin po, Panginoon, nagpapatuloy yung gawain sa San Mateo. Salamat sa host family Tingson at ang Dancel at pamilyang Padilla. Salamat sa iyong pagbukas sa pamilya ni na Sister Lani na nakita ng kanilang anak ang katutuan at kauhawan.
Salamat din, Panginoon, sa regular na sila nag-abang, naghihintay na may gawain tuwing Sunday, tuwing Saturday po, ng alas 8 hanggang alas 10, Panginoon. Salamat din sa binuksan niyong ministry sa Montalban, sa Manila Bliss na amin napunta, ng pamilyang Bantilan, sa kanilang kauhawan at pagnanasa na magpatuloy sa iyong banal na salita. Tulungan niyo kami sa mga paggayong ito na kami po mga anak yun na binigyan niyo ng pasanin at nag-aaral sa Thursday class ay maabot po yung mga kaluluwa ayon po sa iyong programa at pagbibigay sa amin ng kapahintulutan at direksyon at sa pangunguna ng First Baptist Church of Manila. Tulungan niyo rin po, Panginoon, yung mga gawain na binuksan niyo rin po sa Moncada Mission, sa Santa Lucia West, sa pagitan ng pamilyang ni na Sister Raquel, ay magpatuloy ang 5 kapatid niya doon at ang mga anak, apo nila at pamangkin na binuksan nila ang kanilang puso at pamilya ay magamit po ang gawain niyo po doon sa Moncada. Salamat sa support din po ng FBC Paniki na nandiyan po ang kanilang pag-suporta bilang kapartner po ng First Baptist Manila sa mission binuksan po doon sa Moncada. Salamat sa mga kapatiran na nauhaw at naganap na yung salita. Salamat po noong nakaraan ay naganap na po ang Bible study sa ilalim ng kawayan at nandun po ang mga bata at magulang at kabataan. Kaya tulungan nyo kami dahil kung wala kayo po, wala kami magagawa. Salamat din po, Panginoon, sa gawain po ng iglesia na pinapangunahan nyo po ang kabataan ng young people na sinusubaybayan po ni Brother Jeff Tabak. Kaya salamat din sa mga Bible basketball nila, mga devotion, mga Bible studies sa pag-reach out niya po ng mga young people, maging mga estudyante dyan po sa kabila sa high school sa Rondon. Pinapanalangin namin ang iyong patuloy pangunguna. At alam namin, marami pang kaluluwa, dadalhin nyo sa paanan sa iglesyang ito para mabautisman, magpatuloy sila at maglingkod, maging bahagi na iyong kapulungan, Panginoon. Palain po si Pastor Nasita at Ate Lloyd sa kanilang hair, sa kanilang strength, sa mga programa niya at pagtanaw kasama ng Administrative Board ng Church. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, mga membro ng Church sa kanilang hanap buhay, sa kanilang negosyo, sa kanilang pong pangingitain ng financial at sa kanilang pong profesyon. Salamat po sa kanilang kalusugan at katapatan para supportan po ang iyong iglesia. Pagpalain po sila, more they give, they enjoy, they be happy to serve you and be a part of thy great commission. So din namin, Panginoon, nilalaga, pinagkatiwala ang aming bansa, ang aming Pangulo, si Presidente Bongbong Ferdinand Marcos Jr. Bigyan siya ng malakas na pangatawang kalusugan, lala tinamaan siya ng COVID. Pag-pray namin ng good health, strength niya, Panginoon. Sustain niyo po siya. Maging kanyang may bahay at buong pamilya, Panginoon. Tulungan niyo rin po ang kanyang kabinete sa kanilang kalusugan, sa kanilang direksyon at pagtahak sa mga problema, pangailangan ng aming bansa. Maging po sa Department of Agriculture, na apektado po ang aming food production, ang bigas, ang mga sibuyas, lahat po ng bilihin na tumataas. Nag-pray din namin, Panginoon, Department of Education, na nababalisa ang aming gobyerno dahil bumababa ang effectivity ng mga teacher na sa progress ng nakaraan, evaluation ng international sa reading at sa mathematics, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming PNP, ng AP, sa peace and order sa buong bansa namin, sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa Philippine West Sea, na kami pinagkakaproblema sa aming kapitbansa. Kayo pong Panguna, bigay wisdom po sa aming foreign affairs at sa aming pong presidente, kandi sa aming vice presidente at senado at ang kongreso, na magkaroon sila isang pangitain puso para po sa ikakatibay, ikakatatag, at ikakapayapa ng aming bansa. Dahil marami pong isla ang aming bansa, puno ng ang aming archipelago, sa namin po hiningi ang tulong na mapalakas ang aming sandataan ng Pilipinas, hugbo, lalo po ang Philippine Navy at Coast Guard. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, ang mga karamdaman dumarating sa mga kabataan at mga old age na ay tinatamaan po ng impluensya at pneumonia. Kaya manguna sa aming Department of Health na mabigyan po ng tulong ang bawat barangay ng vaccination para ma-prevent po itong karamdaman na ito na
bibigay po ng kabalisan sa mga pamilya at magulang. Salamat po, Panginoon, na mailagak namin ang mga problema ng aming pong bansa at lipunan, lalo sa mga kabataan, sa laganap na krimen, sa laganap na droga. Tunay, tulungan niyo po ang mga humahawak ng ahensya na aming gobyerno, ang NBI at PNP, na mabigyan po nila ito ng maagapan ang mga problema ito, sakit ng aming lipunan. Salamat dakilang Diyos na tunay kayo po ang gumagabay at nagpapapatag sa aming gobyerno. Tulungan niyo rin po ang aming OFWs, ang mga nagwo-work po sa abroad, sa Middle East, sa Amerika, sa Australia, sa Europe at ibang bansa, lahat ng mga nurses namin, caregiver, at lahat po ng OFW. Kayo manguna sa Department of Migrant namin at Department of Foreign Affairs. Namin sila pinagkakatiwala, O Diyos, kabagan niyo po ang aming bansa. Dahil kung hindi po kayo gagalaw, lalo na sa aming production ng langis na kailangan namin, umaangkat kami, may makatuklas po ang langis po sa Visayas, Mindanao o dito sa West Philippine Sea para magkaroon kaming ganap na langis na magamit sa pang-araw-araw ng aming pong buhay dito po sa Pilipinas, sa transportasyon at sa mga elektrisidad. Salamat, Ama. Namin pinagkakatiwala at ang bagay nito dahil kay Diyos na nagturo sa amin manalangin na magtiwala, humingi, kumatok at kami po yung tutugunin ayon sa kalooban, ayon sa panahon. Dahil ito aming dalangin lahat na may pasalamat sa pangalan ng aming Diyos tagapagligtas ng Panginoon Kristo sa gabay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen.